Naiwan ko ang hapunan ng Pasko dahil sa apurahang trabaho. Ngunit nang magpadala ang aking kapitbahay ng video ng aking manugang na sinuntok sa mukha ang aking anak at ang kanyang ina na nagbuhos ng baso ng alak sa kanyang mga mata, sumugod ako na parang kidlat. Sinipa ko ang pinto, sumalaksak sa bahay at nagsabi lamang ng 5 salita. Ang manugang at biyenan ay nagpanik at nagsimulang tumakas sa takot. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at isulat sa mga comment kung anong oras na sa iyong rehiyon ngayon. Nagring ang telepono habang sinusuri ko ang mga case file sa aking hotel room sa Makati. Sa sandaling narinig ko ang boses ni Katya, alam kong may mali. Ang 30 taon bilang isang court mediator ay nagtuturo sa iyo na basahin ang mga tao sa pamamagitan ng katahimikan, sa pamamagitan ng mga puwang, sa pagitan ng mga salita. Ang aking anak na babae ay may ganoong mga puwang ngayong gabi. Papa, alam kong huli na pero gusto mo bang pumunta para sa Christmas dinner? Malaking bagay iyon para kay Olivia. Inilapag ko ang aking ballpen. Sa labas, ang ulan ng Disyembre ay umaalingaw-ngaw sa bintana. Mahal, naka-schedule ako para sa mediation sa ika-24 ang kaso ng Bennett Estate. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo tungkol dito? Oo. Ang isang pantig na iyon ay may mas malaking bigat kaysa sa isang legal brief. Oo nga. Siyempre, trabaho. Katya, wag pa. Talaga, ayos lang. Naiintindihan namin. Sabi ni Dindo, lagi ka namang busy eh. Si Dindo, ang aking manugang, ang lalaking pinanood kong nagpaakit sa aking anak para magpakasal 5 taon na ang nakakaraan. Ang lalaking nangakong aalagaan siya noong binili ko sila ng bahay sa Alabang. Ang lalaking ang boses ay naririnig ko ngayon sa likuran, matalim at mapanukso. Sabihin mo sa matanda na kaya namin ng ayos kahit wala siya. Naputol ang hininga ng aking anak. Dindo, tumigil ka. Ano? Nagpapakatotoo lang ako. Kailan ba siya huling nagpakita para sa atin? Naramdaman kong humigpit ang aking panga. Kinilala ng mediator sa akin ang mga taktika ng manipulasyon. Ang ama sa akin ay gustong magmaneho ng 10 oras patungo sa Alabang, noon din at sabihin kay Dindo kung ano mismo ang iniisip ko sa kanyang katapatan. Ngunit natutunan ko noon pa na ang emosyon ay para sa bahay. Ang lohika ay para sa panalo. Katya, sabi ko ng maingat, ayos lang ba ang lahat diyan? Ayos na ayos ang lahat. Napakaliwanag, napakabilis. Na-stress lang si Dindo sa trabaho, mga insurance sales. Alam mo naman tuwing Kapaskuhan, gusto ng lahat na ma-update ang kanilang mga policy bago magbagong taon. Oo nga, ginawa kong neutral ang aking boses, professional. Pasensya na tungkol sa Pasko. Ang mediation na ito ay naka-schedule na sa loob ng maraming buwan. 2 taon nang nag-aaway ang pamilya tungkol sa estate ng kanilang ina. Kung hindi ko ito lulutasin ngayon, naintindihan ko pa talaga. Nagre-retreat na siya, nagtatayo ng mga pader. Padadalhan ka namin ng mga litrato. Si Olivia lang sobrang madidisappoint. Gumawa siya sa iyo ng card. Ang aking apo, 5 taong gulang, nakanganga ang ngiti, gumuguhit ng mga dinosaur gamit ang mga crayon. Ang isipin na bibiguin siya ay parang isang bato sa aking dibdib. Sabihin mo sa kanya na babawi ang lolo, nangangako ako. Sige, maligayang Pasko pa. Ibinaba niya ang telepono bago ako makasagot. Tinitigan ko ang aking telepono, pinapanood ang screen na kumupas sa itim at doon ko narinig. Bago mamatay ang koneksyon, ang boses ni Dindo ulit, mas malakas ngayon, triumphant. Sa wakas, hindi nasisirain ng matanda ang Pasko natin. Inilapag ko ang telepono ng maingat, napakaingat, dahil kung hindi, baka itinapon ko iyon sa bintana. Ang tungkol sa pagiging isang mediator ay ginugugol mo ang iyong mga araw sa pakikinig sa mga tao na nagsisinungaling. Nagsisinungaling sila tungkol sa pera, tungkol sa ari-arian, tungkol sa pag-ibig. Umupo sila sa tapat ng bawat isa sa aking opisina at gumawa ng masalimuot na mga fiction tungkol sa kung sino ang nagsabi ng ano, sino ang gumawa ng ano, sino ang nararapat sa ano. Pagkatapos ng 3 dekada, nakikita ko ang isang kasinungalingan tulad ng pagkakita ng isang mangingisda sa mga ripol sa tubig. Nagsisinungaling si Katya, hindi tungkol sa maliliit na bagay, kundi tungkol sa malalaking bagay, ang mga bagay na mahalaga.
Binuksan ko ang aking laptop at hinila ang mga file ng kaso ng Bennett, ngunit nag-blur ang mga salita. Sa halip, patuloy kong naririnig ang boses ng aking anak, ang sapilitang liwanag na iyon, ang desperadong sigla, ang paraan kung paano niya pinutol ang pag-uusap nang ang tono ni Dindo ay lumipat mula sa panunukso patungo sa pagbabanta. Kailan ko siya huling nakita? Araw ng pasasalamat. 6 na linggo na ang nakakaraan. Nakasuot siya ng mahabang manggas sa kabila ng pinainit na bahay. Nanatili siya sa kusina sa halos buong gabi, iniiwasan ang pag-uusap. At nang abutin niya ang cranberry sauce, nakita ko ito, isang pasa sa kanyang pulso, lila, dilaw, hugis daliri. Nabangga ako sa kabinet, sabi niya nang tanungin ko. Hindi ako nagpilit, ayaw kong maniwala sa isinisigaw ng aking instinct. Ngayon, nakatingin sa aking telepono sa isang hotel room sa Makati habang ang ulan ay humahampas sa bintana, napagtanto ko ang aking pagkakamali. Nag-buzz ang aking telepono, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ginoong Hilario, kailangan nating mag-usap, apurahan. Pagkatapos ay isa pang mensahe, isang attachment, isang video file. Kinilala ng nagpadala ang kanilang sarili. Tomas Lim, ang kapitbahay ni Katya, ang guro ng high school history na nakatira sa kabilang kalye. Ang tumulong sa kanila na lumipat 5 taon na ang nakakaraan. Hindi ko nakilala ang kanyang numero, ngunit alam ko kung sino siya. Nakilala namin ng 2 o 3 beses, magalang na wave, maikling pag-uusap tungkol sa mga linya ng ari-arian at mga schedule ng pagkolekta ng basura. Bakit siya magte-text sa akin ng 9 ng Biyernes ng gabi? Nagka-click ako sa video file. Ang screen ay dahan-dahang nag-load, nagbabuffering. Pagkatapos ay nakita ko ang aking dining room, ang isa na pinili ko kasama si Katya noong inayos namin ang bahay, ang mesa kung saan ko inilarawan ang mga holiday dinner at mga pagdiriwang ng kaarawan, at ang ordinaryong sagradong sandali ng buhay pampamilya. Ang aking anak na babae ay nakatayo, malapit sa pintuan ng kusina na nakasuot ng berdeng damit. Ang mga ilaw ng Christmas tree ay kumikislap sa likod niya. May hawak siyang serving dish. Sumisigaw si Dindo. Hindi ko pa naririnig ang audio. Naglo-load pa rin ang video, ngunit nakita ko ang kanyang bibig na gumagalaw. Makita ang kanyang mukha na contorted sa galit. Makikita siyang hinawakan ang braso ni Katya. Makikita siyang itinulak siya sa dingding. Nagpatuloy ang video sa paglo-load. Ang tunog ay kumalampag sa aking phone speaker. Sabi ko kunin mo ang tamang sarsa, espesyal na sinabi ko sa iyo. Pinanood ko ang aking manugang na sinuntok ang aking anak sa mukha. Pinanood ko ang video ng 3 beses. Ang unang beses, shock. Ang pangalawang beses, galit. Ang pangatlong beses, ang mediator sa akin ang pumalit. Nagkakatalog ng mga detalye, ebidensya, patotoo ng saksi, ang uri ng impormasyon na nagpapanalo ng mga kaso. Lasing si Dindo. Maaari mo itong makita sa kanyang mga galaw, ang exaggerated gestures. Sinuntok niya si Katya gamit ang bukas na palad, sapat na malakas upang tumilapo ng kanyang ulo sa gilid. Nadapa siya sa counter at doon pumasok sa frame si Gregoria. Ang ina ni Dindo, nakilala ko siya minsan sa kasal, malamig na pagiging magalang para sa akin, bahagya na nakatagong paghamak para kay Katya. Lumipat siya 1 taon na ang nakakaraan pagkatapos ng kanyang pangatlong diborsyo. Sa video, tumayo siya mula sa mesa ng hapunan, may hawak na baso ng alak, at pinanood si Dindo na itinulak ulit ang aking anak. Pagkatapos ay lumapit si Gregoria at inihagis ang alak sa mukha ni Katya. Ikaw, lagi mong sinisira ang lahat, walang kwentang babae. Sa sulok ng frame, halos hindi nakikita, nakita ko si Olivia, ang aking 5 taong gulang na apo, umiiyak, nakadikit sa dingding, pinapanood ang kanyang ina na inaatake. Isinara ko ang video at tinawagan si Tomas Lim. Sumagot siya kaagad. Ginoong Hilario, kailan ito nangyari? Mga 1 oras na ang nakakaraan. Naglabas ako ng basura, narinig ko ang sigawan, tumingin ako at nakita, huminto siya. Kinuha ko ng video sa bintana. Muntik na akong tumawag sa pulisya mismo, ngunit naisip ko na dapat ikaw ang magdesisyon. Matalinong tao. Naintindihan niya na ito ay higit pa sa isang usapin ng pulisya.
Ito ay diskarte. Ipadala mo sa akin ang original na file. Email ngayon din. Nakahanda na ako sa aking laptop. Naghahanap ng mga ruta sa pagmamaneho. At Thomas, salamat. Babalik ka ba? Pupunta ako diyan sa loob ng 30 oras. Ang pagmamaneho patungong Hilaga ay nagbigay sa akin ng oras upang maalala. Oras upang makita kung saan ako nabigo. Naalala ko si Katya noong 7 taong gulang, nahulog sa kanyang bisikleta, umiiyak sa bangketa. Dinampot ko siya, nilinis ang kanyang galos sa tuhod habang humihikbi siya sa aking balikat. Ayos lang, mahal. Nandito si Papa para sa iyo. Naalala ko ang kanyang high school graduation, ang paraan kung paano niya hinanap ang karamihan hanggang sa makita niya ako. Ang paraan kung paano lumiwanag ang kanyang mukha. Ang kanyang ina ay namatay 3 taon na ang nakalipas at kaming 2 lang laban sa mundo. Naalala ko ang pagkikita namin kay Dindo, kaakit-akit, smooth, masyadong smooth siguro. Ngunit binaliwala ko ang aking mga pagdududa. Mahal siya ni Katya. Sino ako para kumuwestiyon sa kanyang paghuhusga? Naalala ko ang kanilang kasal. Nangako si Dindo na iingatan siya, protektahan siya. Ang kanyang ina ay tumitingin kay Katya sa seremonya, hindi nang may kagalakan, kundi nang may pagkalkula, na parang nagtatasa ng isang asset. Naalala ko ang pagbili sa kanila ng bahay. 18,700,000. Si Dindo ay masigasig, puno ng mga pangako. Aalagaan ko siya, sir. Hindi mo kailangang mag-alala. At naniwala ako sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang paglayo. Si Katya ay tumatawag ng mas madalas, gumagawa ng mga dahilan. Laging busy, laging stressed, laging may something. Ang paglipat ni Gregoria ay nagpabilis sa lahat. Bigla, ang bawat pag-uusap sa aking anak ay pakiramdam ay nakascript, ginampanan. Noong huling araw ng pasasalamat, nakita ko ang pasa sa kanyang pulso. Nabangga ko ang cabinet, sabi niya. Hindi ako nagpilit. Ayaw kong maniwala sa isinisigaw ng aking instinct. Iyon ang aking pagkakamali. Ang ulan ay humampas sa aking windshield habang nagmamaneho ako patungong Hilaga. Ngunit pinanatili kong matatag ang aking mga kamay. Ang aking bilis ay eksakto sa limitasyon. Si Victor Hilario ay hindi kumikilos sa emosyon. Si Victor Hilario ay kumikilos sa diskarte. Sa oras na tumawid ako sa Batangas, mayroon na akong simula ng isang plano. Naisip ko ang bahay, ang aking pangalan sa deed, ang aking pera sa down payment, ang pag-aayos ng bubong, ang bagong heating system. Sina Dindo at Gregoria ay naninirahan sa aking ari-arian, sa aking pagiging mapagbigay habang tinatakot nila ang aking anak. Naisip ko ang pag-inom ni Dindo, ang kanyang kayabangan, ang kanyang pag-aakala na ang matanda ay masyadong busy para mapansin. Naisip ko ang kalupitan ni Gregoria, tinatrato si Katya na parang isang katulong sa sarili niyang tahanan. Naisip ko ang mga kamera. 3 buwan na ang nakakaraan, nag-install ako ng mga security camera. Smart thermostats, sabi ko kay Dindo. Halos hindi niya tiningnan ang mga ito. Bakit naman? Mga nakakabagot lang na home upgrade. Ngunit hindi sila thermostats. Sila ay mga HD camera na nagre-record sa isang cloud server na ako lang ang maka-access. Dahil 3 buwan na ang nakakaraan, nagsimula akong maghinala, nagsimulang maghanda. Ang mediator sa akin ay umasa na mali ako. Ang ama sa akin ay mas alam. Ngayon, nagmamaneho sa kadiliman ng Disyembre na may video ni Tomas na na-save at 3 buwan nang na-record na ebidensya sa cloud. Naramdaman ko ang isang bagay na malamig na tumira sa aking dibdib. Hindi na galit. Ang galit ay masyadong mainit, masyadong hindi kontrolado. Ito ay hustisya. Inakala ni Dindo at Gregoria na nanalo sila. Inakala nilang na-isolate nila si Katya. Kinumbinsi siya na normal ito, na ito ang kanyang pagkakamali. Inakala nila na ako ay isang matandang lalaki lamang. Masyadong busy, masyadong malayo, masyadong mahina upang maging mahalaga. Malapit na nilang matutunan ng iba. Tumawid ako sa alabang ng 2 ng umaga. Walang laman na mga kalye, mga ilaw ng Pasko na kumikislap sa madilim na mga bintana. Nagmaneho ako sa likod ng parke, kung saan ko itinulak si Katya sa mga swing, sa likod ng kanyang dating elementarya, sa likod ng bawat alaala ng anak na pinalaki kong mag-isa. Sa wakas, lumiko ako sa kanyang kalye.
Ang mga ilaw ng bahay ay bukas pa rin. Sa harap ng bintana, nakita ko ang paggalaw. Sina Dindo at Gregoria ay gising pa rin, malamang ay umiinom pa rin, binabati ang sarili sa isa pang matagumpay na gabi. Ipinarking ko ang aking sasakyan sa kabilang kalye. Inilabas ang aking telepono, gumawa ng isang tawag. Portland Police Non-Emergency Line. Kailangan kong magulat ng domestic assault. Mayroon akong video evidence, maraming anggulo. Ang mga suspek ay kasalukuyang nasa pinangyarihan. Ibinigay ko sa kanila ang aking address sa technical. Paparating na ang mga opisyal, sir. Pakiusap manatili kung nasaan ka. Oh, hindi ako mananatili dito, sabi ko, at tinapos ang tawag. Pagkatapos ay bumaba ako sa aking sasakyan. Naglakad sa kabilang kalye patungo sa bahay ng aking anak, ang aking bahay at sinipa ko ang pinto. Ang pinto ay nabasag paloob ng may kasiyasyang tunog. Ako mismo ang nag-install ng lock na iyon. Mimba taon na ang nakakaraan. Alam ko eksakto kung saan ang frame ay pinakamahina. Nakakatuwa kung paano nagbabayad ang paghahanda sa mga hindi inaasahang paraan. Sina Dindo at Gregoria ay tumalon mula sa sopa na parang mga nagkasalang teenager na nahuling umiinom ng whiskey ni Papa na ibinigay sa bote ng bourbon sa coffee table, hindi malayo sa katotohanan. Ang kanilang mga mukha ay nagpabago sa shock, pagkalito. Pagkatapos ay ang default expression ni Dindo, agresyon na nagkukubli bilang kumpiyansa. Ano sa tingin mo ang... Umupo. Ang aking boses ay yelo, hindi malakas. Hindi ko kailanman kinailangan ang lakas ng boses upang magbigay ng punto. Ang 30 taon ng mediating disputes ay nagturo sa akin na ang pinakatahimik na boses sa silid ay madalas ang pinakamapanganib. Ang bibig ni Dindo ay bumukas at nagsara. Mukha siyang isda na sinusubukang maalala kung paano huminga. Si Gregoria ay mabilis na nakabawi. Ang kanyang mukha ay nag-ikot sa pinraktis na ekspresyon ng nasaktan na dangal na nakita kong ginamit niya sa kasal nang may nakalimutan na purihin ang kanyang damit. Victor, hindi ka pwedeng basta na lang sumalakay sa bahay ko. Lumakad ako sa loob, ang basag ay umaalingaw-ngaw sa ilalim ng aking sapatos. Nakikitira ka sa bahay ko. Ang pangalan ko ang nasa diid, ang pera ko sa bawat pader, bawat fixture, bawat kaginhawaan na tinatamasa mo habang tinatakot mo ang aking anak. Doon lumabas si Katia sa pintuan ng kusina. Ang pasa sa ilalim ng kanyang mata ay dumidilim na, lilang itim laban sa kanyang maputlang balat. Ang kanyang labi ay hati. Ang berdeng damit mula sa video ay may mantsa ng alak sa harap, tuyo at matigas. Tiningnan niya ako at nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming buwan. Pag-asa. Mag-impake, mahal. Ikaw at si Olivia, sasama ka sa akin. Nahanap ni Dindo ang kanyang tapang sa bourbon. Tumayo siya, bahagyang umaalog. Sinusubukang palakihin ang kanyang sarili. Hindi siya aalis kahit saan. Katya, sabihin mo sa ama mo. Tumawag ako sa pulisya, sabi ko, hindi pa rin nilalakasan ang aking boses. Darating sila sa loob ng humigit kumulang 4 minuto. Mayroon akong video evidence na inatake mo ang iyong asawa. Maraming anggulo. Iminumungkahi kong gamitin mo ang 4 na minutong iyon ng matalino. Pinanood ko ang kulay na umalis sa mukha ni Dindo. Halos artistic ito. Talagang tulad ng panonood ng pintura na kumupas ng pabalik. Ang kanyang balat ay naging mula sa galit na pula patungo sa pink, patungo sa puti, patungo sa isang uri ng gray-green na nagpapahiwatig na ang kanyang tiyan ay nagkakaroon ng pangalawang pag-iisip tungkol sa bourbon. Anong video? Ngunit pumutok ang kanyang boses. Alam niya. Sa isang lugar sa kanyang alcohol-soaked na utak, alam niya. Itinuro ko ang sulok ng silid. Hindi iyon smart thermostats. Sila ay security cameras. Sa loob na ng 3 buwan. Lahat ng ginawa mo, lahat ng sinabi mo, lahat ng inakala mong private, na record, na save, na timestamped, na binibackup sa isang cloud server na hindi mo kailanman maa-access. Gumawa si Gregoria ng tunog na parang isang kuting na natapakan. Nag-i-spy ka sa amin. Pinoprotektahan ko ang aking pamumuhunan at ang aking anak. Lumingon ako upang tumingin ng diretsyo sa kanya. Sabihin mo sa akin, Gregoria, ano ang pakiramdam na alam mo na ang bawat malupit na salita,
Bawat maliit na manipulasyon, bawat sandali na ginawa mong maliit si Katya ay ngayon ebidensya na dokumento na panatili. Handa nang i-play sa korte. Tumayo siya, hinawakan ang kanyang purse na parang sandata. Baliw ka. Dindo, dapat tayong tumakas. Ngumiti ako. Hindi iyon isang magandang ngiti. Sige, sa lahat ng paraan magugustuhan yan ng pulisya. Walang nagsasabing inosente tulad ng pagtakas sa pinangyarihan. Nakatingin na ngayon si Dindo sa mga kamera at halos makita ko ang mga kalkulasyon na nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. 3 buwan. Ilang beses ba niyang sinaktan si Katya? Ilang beses siyang sumigaw, nagbanta, nag-intimidate? Ilang beses ba inihagis ni Gregoria ang kanyang verbal poison habang sinusuportahan niya ito? Hindi ka pwede. Nagsimula si Dindo, ngunit pinutol ko siya. Kaya ko, ginawa ko, at narito ang mangyayari sa susunod. Tiningnan ko ang aking relo. Sa loob ng 2 minuto darating ang pulisya ng Alabang. Aarestuhin ka nila para sa domestic assault. Aarestuhin nila si Gregoria bilang isang accessory. Oo, Gregoria. Ang paghahagis ng alak sa mukha ng isang tao habang binubugbog ka ng iyong anak ay binibilang bilang assault. Gugugulin mo ang gabi sa kulungan. Pagkatapos ay makikita natin kung paano ito magaganap sa korte. Ang mga sirena sa malayo papalapit. Nag-ikot ang mukha ni Dindo. Gago ka. Akala mo kaya mong basta na lang. Sa tingin ko, mapoprotektahan ko ang aking anak. Sa tingin ko, magagamit ko ang legal system ng eksakto kung paano ito idinisenyo. Sa tingin ko, masisiguro ko na ang nangyari dito ngayong gabi ay hindi na mangyayari pa. Huminto ako. At sa tingin ko, dapat ay mas pinakitaan mo ng mas maganda si Katya noong may pagkakataon ka. Malakas na ngayon ang mga sirena, nasa labas mismo. Ang pula at asul na mga ilaw ay tumilamsik sa mga pader. Nagpipinta ng lahat sa patriotic colors na tila napaka-ironic dahil sa mga pangyayari. Si Dindo ay sumalaksak patungo sa likod na bintana. Sumunod si Gregoria sa kanya. Ang kanyang takong ay kumakalansing ng mabilis sa hardwood floor na binayaran kong i-install. Hindi ko sila sinubukang pigilan. Bakit naman? Saan sila pupunta? Sa labas sa gabi ng Disyembre, lasing at nagpapanik na may mga sasakyan ng pulisya na nasa labas na. Naglakad ako sa kusina kung saan nakatayo si Katya, nagyayelo. Kuhanin mo si Olivia, mag-impake ka ng kailangan mo para ngayong gabi. Babalik tayo para sa iba bukas. Papa, pasensya na. Huwag. Hinawakan ko ang kanyang mukha sa aking mga kamay, maingat sa mga pasa. Huwag kang humingi ng tawad para sa pagiging biktima. Huwag kang humingi ng tawad para sa kanyang mga pagpipilian. Huwag kang humingi ng tawad para sa anuman sa mga ito. Nagsimula siyang umiyak. Niyakap ko siya habang ang pulisya ay kumakatok sa sirang pinto, habang sina Dindo at Gregoria ay sinusubukang ipaliwanag kung bakit sila umaakyat sa likod na bintana, habang si Olivia ay lumabas mula sa kanyang silid tulugan, nagpupunas ng tulog mula sa kanyang mga mata. At naisip ko kung paano ako nabigo na makita ito na darating. Kung paano ko binaliwala ang mga senyales, nagtiwala sa maling tao, naniwala na ang distansya at trabaho ay katanggap-tanggap na mga dahilan para hindi protektahan ang sarili kong anak. Nagtapos ang pagkakamaling iyon ngayong gabi. Ngunit ang mga kahihinatnan, nagsisimula pa lamang iyon. 3 ng umaga, ang mga ilaw ng bahay ay nagpinta ng lahat sa matinding kalinawan. Mga kamay ng pulisya kung saan natin makikita. 2 opisyal ang pumasok sa sirang pinto, ang mga kamay ay nasa sandata. Itinaas ko ang aking walang laman na mga kamay. Victor Hilario, may-ari ng bahay. Ako ang tumawag nito. Sinubukan tumakas ng mga suspek sa likod na bintana. Sa likod ko, huminga ng malalim si Katya habang mas maraming opisyal ang lumabas sa paligid ng bahay. Ang mga flashlight ay tumatagos sa dilim. Sina Dindo at Gregoria ay nakatayo sa likod bahay, nahuli sa kalahati ng bintana. Ang shirt ni Dindo ay punit. Si Gregoria ay nawala ng sapatos. Parehong sinusubukang ipaliwanag ng sabay-sabay kung bakit ang pag-akyat sa isang bintana ng 3 mawiyon ng umaga ay ganap na makatwiran. Ang lead officer, si Rodriguez, ay ibinaba ang kanyang sandata at pinag-aralan ako ng may professional skepticism.
Sir, lumabas ka habang sinisiguro namin ang pinangyarihan. Siyempre, nag-gestures ako patungo kay Katya sa pintuan ng kusina. Si Olivia ay nakadikit sa kanya. Ito ang aking anak, si Katya Marshall, at ang aking apo. Si Katya ang biktima. Mayroon akong video evidence, maraming anggulo ng assault ngayong gabi. Ang ekspresyon ni Rodriguez ay nagbago. Inaasahan niya ang kaguluhan. Sa halip, dokumentasyon. Mayroon kang video security cameras, 3 buwan ng footage na naka-cloud back. Inilabas ko ang aking telepono na naka-cue sa video ni Thomas. Ito ay mula sa kapitbahay na nakasaksi ngayong gabi. Mayroon din akong mga interior camera na nagpapakita ng isang pattern ng pang-aabuso. Tinawagan ni Rodriguez ang kanyang partner. Pinanood nila, ang kanilang mga mukha ay tumigas. Nang kumonekta ang kamay ni Dindo sa mukha ni Katya, humigpit ang panga ni Rodriguez. Maaari akong magbigay ng access sa buong archive. Lahat ay timestamped at authenticated. Ibinigay ni Katya ang kanyang pahayag. Maikling mga pangungusap, factual, matatag ang boses sa kabila ng luha. Kinunan ng litrato ng mga opisyal ang kanyang mga pinsala. Idinokumento ang damit na may mantsa ng alak. Kinuha ang impormasyon ni Thomas. Si Dindo, na i-escort na nakaposas, ay sumubok ng isang huling play. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Katya, sabihin mo sa kanila na nag-away lang kami. Nag-aaway ang mga mag-asawa. Pinanood ko siya, ang lalaking ito na nangakong iingatan ng aking anak na tumanggap ng aking pagiging mapagbigay at binayaran ito ng karahasan. Ang kanyang mukha ay namula, ang kanyang mga mata ay nagkalkula kahit ngayon. Sir, sabi ni Rodriguez kay Dindo, may karapatan kang manatiling tahimik. Iminumungkahi kong gamitin mo ito. Si Gregoria na nakakakuha ng parehong talumpati ay patuloy na tumitingin sa akin ng may purong poot. Mabuti, sabi ko, mas mahusay kaysa sa peking pagiging kaaya-aya. Ipinasakay nila ang dalawa sa magkahiwalay na sasakyan ng pulisya. Nag-uusap pa rin si Dindo, ang boses ay muffled, malamang ay nagpapaliwanag ng mga kwento. Bumalik si Rodriguez na may business card. Ang Domestic Violence Unit ay kukontakin ka bukas. Kakailanganin namin ng opisyal na mga pahayag. Magaling ang pagpapanatili mo ng footage na iyan. Karamihan sa mga biktima ay walang ganitong ebidensya. Karamihan sa mga biktima ay walang court mediator bilang ama. Inilagay ko sa bulsa ang card. Ano ang mangyayari ngayon? Ibubuk at hahawakan sila. Arraignment marahil sa Lunes. Malamang na magbigay ng restraining order ang hukom batay sa video. Pagkatapos umalis ng pulisya, tinulungan ko si Katya na mag-impake. Natutulog na ulit si Olivia. Ang resilience ng mga bata ay nagpapahintulot sa kanya na makatulog sa kabila ng kaguluhan. Gumagalaw si Katya sa bahay na parang isang multo. Hinahawakan ang mga pamilyar na bagay. Nagpapaalam. Papa, sabi niya habang inilalagay namin ang sasakyan. Ano ang mangyayari sa susunod? Tiningnan ko ang bahay, ang aking bahay, kung saan ako naglarawan ng kaligayahan, kung saan sa halip ang aking anak ay dahan-dahang sinira, piraso-piraso. Sa susunod, isinara ko ang trunk. Sa susunod, sisiguraduhin namin na hindi na ito mangyayari ulit. Gagamitin namin ang bawat legal na kasangkapan na magagamit. Matututunan ni Dindo at Gregoria na ang mga aksyon ay may mga kahihinatnan. Pumasok siya sa loob. Lalaban siya. Kukuha siya ng abogado. Hayaan mo siya. Sinimulan ko ang makina. Gumugol ako ng 3 dekada sa panonood ng mga tao na nag-aaway sa pera, ari-arian, pagmamataas. Alam ko ang bawat taktika, bawat manipulasyon, bawat legal na maneuver. Akala ni Dindo matalino siya dahil nagbenta siya ng insurance at nakalusot sa mga kaso ng drunk driving. Wala siyang ideya kung ano ang kakaharapin niya. Nagmaneho kami sa mga walang laman na kalye patungo sa aking kondo. Nakatingin si Katya sa labas, ninunan process kung paano ang kanyang buhay ay nabasag at nabuo muli sa loob ng 3 oras. Dapat umalis ako ng mas maaga. Hindi kanya dapat sinaktan. Pinanatili ko ang aking mga mata sa kalsada. Huwag mong akuin ang responsibilidad sa kanyang mga pagpipilian. Iyan ang inaasahan ng mga taong tulad ni Dindo at Gregoria. Ang paggawa ng mga biktima
na makaramdam ng responsibilidad. Sa aking lugar, inayos ko si Katya at Olivia sa guest room. Gumawa ako ng tsaa, wala sa amin ang uminom. Umupo sa dilim at nag-isip tungkol sa kung ano ang susunod. Ang pag-aresto ay unang hakbang, kinakailangan, hindi sapat. Si Dindo ay makakakuha ng piyansa. Ang kanyang kapatid ay magtitipon ng pera. Si Gregoria ay babalik sa kung sino man ang sumusuporta sa kanya. Magre-regroup sila, kukuha ng abogado, gagawa ng kanilang counter-narrative. Ngunit mayroon akong isang bagay na wala sila. Ebidensya, dokumentasyon, isang napaka-espesipikong skill set. Binuksan ko ang aking laptop at nag-draft ng mga email. Una kay Sara Katigbak, ang domestic violence attorney na nakatrabaho ko sa mga mediation. Matalas, walang awa at galit siya sa mga nangaabuso. Pangalawa, sa aking accountant. Kailangan ko ng dokumentasyon ng bawat piso na inilagay ko sa bahay na yon. Bawat bayad, bawat pag-aayos, bawat pagpapabuti. Pangatlo, sa aking property lawyer. Ang bahay na iyon ay akin. Malapit na nina Dindo at Gregoria na matutunan ang legal na kahulugan ng unlawful occupancy. Nang sumikat ang araw sa Alabang, nagpipinta ng ginto at pink sa aking mga bintana. Sinuri ko ang aking trabaho. 3 email, 3 specialist, 3 anggulo ng pag-atake. Akala ni Dindo ang gabing iyon ay ang katapusan. Tumawag sa pulisya. Tapos na ang drama. Wala siyang ideya na ito ay simula pa lamang. Si Victor Hilario ay hindi kumikilos sa emosyon o impulse. Si Victor Hilario ay kumikilos sa diskarte. Pagkatapos ng 30 taon na mediating sa pinakamasamang family conflicts, alam ko eksakto kung paano sirain ang buhay ng isang tao gamit ang walang anuman kundi pasensya, paghahanda at ang batas. Sina Dindo at Gregoria ay gumawa ng isang kritikal na pagkakamali. Sinaktan nila ang aking anak. Ipinapalagay na ako ay masyadong malayo upang mapansin, masyadong busy para mag-alala, masyadong matanda para lumaban. Mali sila sa lahat ng bilang. At sa oras na matapos ako, maiintindihan nila eksakto kung ano ang halaga ng maliitin ang isang ama na nagpoprotekta sa kanyang anak. Dumating ang Pasko ng umaga na may mga kampana ng simbahan at sariwang niyebe. Sina Katya at Olivia ay natulog ng matagal. Sa wakas ay inangkin sila ng pagkapagod. Umupo ako sa aking mesa sa kusina na may kape sa aking laptop. Pinapanood ang lungsod na gumising. Nagring ang aking telepono ng 9, Sara Katigbak. Kahit sa Pasko, ang mga abogado na dalubhasa sa domestic violence ay hindi nagbabakasyon. Victor, nakuha ko ang iyong email. Lahat ng ito. Ang kanyang boses ay may matalas na gilid na naaalala ko mula sa kaso ng custody ni Williamson. Sinuway niya ang isang ama na nagtatago ng mga asset at mga pasa. Maaari mo ba akong makilala sa iyong opisina sa loob ng isang oras? Nagtatrabaho ka sa Pasko. Sinipa mo ang isang pinto ng 3:00 ng umaga. Sa tingin ko lampas na tayo sa karaniwang mga schedule. Narinig ko ang kanyang ngiti. Bukod, gusto kong makita ang ebidensya na ito bago magsimulang magkwento ng mga fairy tale ang abogado ni Dindo. Ang aking mediation office ay inukupahan ang 2 palapag ng isang renovated warehouse sa Pearl District. Soundproofing at privacy. Ang mga pagtatalo sa pamilya ay nagiging malakas. Ngayon, ikinalat ang video ni Thomas at ang aking camera footage sa conference table. Nagpapasalamat ako sa discretion. Pinanood ni Sara ang lahat ng 2 beses. Film 22, kulay abo na buhok na mahigpit na nakatali, mga reading glass na nakapatong na parang sandata. Nang kumonekta ang kamay ni Dindo sa mukha ni Katya, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang inihagis ni Gregoria ang alak, mas mabilis gumalaw ang kanyang ballpen. Gaano katagal na nagre-record ang mga interior camera? 3 buwan mula Setyembre. Hinila ko ang cloud archive. 73 araw ng footage. Hindi lahat ay may kaugnayan, ngunit may mga pattern. Ipakita mo sa akin. Inikot ko ang mga bookmarked clip. Setyembre 15, itinulak ni Dindo si Katya sa refrigerator sa panahon ng isang pagtatalo tungkol sa mga grocery bill. Oktubre 3, sinaway ni Gregoria si Katya sa loob ng 20 minuto tungkol sa maling pagpapalaki kay Olivia habang ang aking anak ay nakatayo doon. Tinatanggap ito. Oktubre 28, inihagis ni Dindo ang isang plato
na nabasag inches mula sa ulo ni Katya. Nobyembre 19. Ibinuhos ni Gregoria ang hapunan ni Katya sa basura. Tinawag itong hindi makakain. Katulad mo, basura. Pinanood ni Sarah, hindi humihinto ang ballpen. Nang matapos ang mga clip, inalis niya ang kanyang salamin at tumingin ng diretso sa akin. Ito ay ironclad para sa assault, criminal harassment at emotional abuse. Huminto siya. Ngunit gusto mo ng higit pa sa mga criminal charge. Nanirahan sila sa aking bahay sa aking pagiging mapagbigay. Ang pera ko ang nagbayad para sa kanilang kaginhawaan habang ginawa nila ang buhay ng aking anak na isang bangungot. Pinanatili kong level ang aking boses. Professional. Ngunit 15 taon na akong kilala ni Sarah. Maaari niyang basahin ang subtext. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa bahay. Binili sa aking pangalan. Enero 2020. 18,700,000 cash. Hindi kailanman inilipat ang deed. Walang rental agreement, walang lease, walang dokumentasyon. Patuloy na hinihiling ni Dindo kay Katya na kumbinsihin ako na ilagay ito sa kanilang mga pangalan. Hayaan mong hulaan ko. Lumaban siya. Sinabi niya na hindi siya komportable, na ito ay regalo ko at ang pagbabago nito ay parang mali. Ngumiti ako ng walang humor. Lumabas na mas maganda ang instinct ng aking anak kaysa sa akin. Naglista si Sarah. Kaya sa legal, sina Dindo at Gregoria ay unlawful occupants. Maaari mo silang paalisin. Maaari ko. Ngunit may higit pa. Nag-slide ako ng isang folder. Financial situation ni Dindo. 3 credit card, kabuang utang, 2,600,000. 2 pag-aresto sa DUI na misteryosong nawala. Binayaran ang tamang tao, hula ko, at siya ay under-reporting ng Insurance Commission. May bukas na inquiry ang BIR, Bureau of Internal Revenue. Ang nangiti ni Sarah ay sapat na matalim upang putulin ang salamin. Gustong-gusto ng mga federal ang mga kaso sa buwis. Alam ko, na-mediate ko na ang sapat sa kanila. Nagpahinga ako. Narito ang gusto ko, Sarah. Manatili ang mga criminal charge, restraining order, buong custody para kay Katya, pagpapaalis mula sa aking ari-arian, at gusto kong gumuho ang financial house of cards ni Dindo. Hindi iyan paghihiganti. Iyan ay hustisya. Isinara niya ang kanyang notepad. At ito ay ganap na makakamit. Ang video evidence lamang ang mananalo nito. Ang lahat ng iba ay insurance. Mas gusto ko ang thoroughness. Tawagin mo kung ano ang makakatulong sa iyo na makatulog. Tumayo siya, nagtitipon ng mga file. Magfa-file ako para sa isang emergency protective order ngayong hapon. May utang sa akin si Hukom Morales. Sina Dindo at Gregoria ay hindi makakapunta sa loob ng 500 feet ng bahay na iyon. O ni Katya. Ang criminal arraignment ay Lunes at ang pagpapaalis, hiwalay na civil matter, ngunit mayroon akong mga kasamahan sa property law. Dahil sa konteksto ng domestic violence, maaari nating pabilisin ito. Huminto siya sa pinto. Victor, ginawa mo ang tamang bagay. Ang mga kamera na iyon, ang pagpapanatili ng mga record, ang pagdodokumento ng lahat. Karamihan sa mga biktima ay walang ganitong ammunition. Karamihan sa mga biktima ay walang paranoid mediator bilang ama. Pagkatapos niyang umalis, umupo ako ng mag-isa, pinapanood ang pagbagsak ng niyebe. Sa isang lugar sa Alabang, si Dindo ay ninunan process palabas ng county lockup. Ang kanyang kapatid ay nagtitipon ng piyansa. Tumatawag si Gregoria sa mga ex-husband, naghahanap ng kanlungan. Inakala nila na ang gabing iyon ay ang disaster, ang pag-aresto, ang pagkalantad, ang kahihiyan. Wala silang ideya na ang gabing iyon ay simula pa lamang. Nag-buzz ang aking telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Si Thomas Lim ito. Kumusta si Katya? Nag-alala ako. Sumagot ako. Ligtas siya. Salamat sa ginawa mo. Maaaring nailigtas mo ang kanyang buhay. Dapat kumilos ako ng mas maaga. Nakarinig ako ng mga pagtatalo noon, ngunit ayaw kong makialam. Paumanhin. Huwag kang humingi ng tawad para sa kanyang mga pagpipilian. Kumilos ka noong mahalaga. Iyan ang mahalaga. Ang mga tuldok ay lumabas at naglaho ng ilang beses. Sa wakas, kung kailangan mo ng anuman, patotoo, mas maraming ebidensya anuman, nandito ako.
Meron pa ring mabubuting tao kahit sa Pasko. Ang protective order ay dumating ng 6 p.m., araw ng Pasko. Si Hukom Morales, nagtatrabaho mula sa bahay, ay pumirma sa emergency petition ni Sara ng may hindi pangkaraniwang bilis. Sina Dindo at Gregoria ay opisyal na pinagbawalan na lumapit sa loob ng 500 feet ni Katya, ni Olivia o ng aking ari-arian. Tumawag si Sara na may balita, malinaw ang kasiyahan sa kanyang boses. Sinubukan ng abogado ni Dindo na makipagtalo na kailangan niya ng access upang kolektahin ang mga gamit. Tinanggihan ni Morales. Sinabi na isinuko ni Dindo ang kanyang mga karapatan sa ari-arian nang gumawa siya ng felony assault. Kasali na ang kanyang abogado. Si Esteban Panganiban, lokal na lalaki, humahawak ng maraming kaso ng domestic. Competent siya ngunit hindi brilliant. Ang kapatid ni Dindo ang nagbabayad. Huminto siya. Pinapalutang na ni Panganiban ang salaysay na argumento lang iyan na lumabas sa kontrol. Typical, hayaan mo siya. Mayroon tayong 723 araw ng ebidensya na nagpapakita na hindi. Lunes ng umaga, umupo ako sa courtroom gallery na pinapanood ang arraignment ni Dindo. Nakasuot siya ng damit na dinala ng kanyang kapatid, kulubot na khaki at isang polo shirt. Sinusubukang maging respetado at lumalabas na desperado. Ang kanyang mukha ay iginuhit. Ang kayabangan ay ganap na wala. Si Gregoria ay nakaupo 3 hanay sa likod niya, hiwalay na abogado, mukhang tumanda ng 1 dekada. Nang basahin ng DA, isang matalas na babae na nagngangalang Chen, ang mga charge, assault in the 4th degree, harassment, unlawful imprisonment, bumagsak ang mga balikat ni Dindo. May binulong si Panganiban, ngunit bahagya siyang sumagot. Mukha siyang isang tao na pinapanood ang kanyang buhay na gumuho sa real time. Ipinakita ni Chen ang video evidence sa mga screen ng courtroom. Pinanood ko ang mga reaksyon ng gallery, mga gasp, pagiling ng ulo, bulong ng pagkadismaya. Nang kumonekta ang kamay ni Dindo sa mukha ni Katya, may bumulong sa likod ko. Diyos ko! Ang mukha ni Dindo ay namula, pagkatapos ay umagos sa gray. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa defense table. Tumingin siya sa kanyang abogado nang may bagay na papalapit sa panik at maaari lamang umiling ng bahagya si Panganiban. Ang ebidensya ay napakalaki. Itinakda ni Hukom Morales ang piyansa sa 2,750,000. Ang kapatid ni Dindo na nakaupo sa harap na hanay ay inilagay ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Iyon ay 1,375,000 sa aktwal na cash, pera na malamang ay hindi madaling maa-access ng kanyang pamilya. Ang arraignment ni Gregoria ay mas maikli. Ang kanyang abogado, isang nerbyosong batang babae na mukhang bago pa lang sa law school, ay sinubukan na makipagtalo na ang paghahagis ng alak ay hindi assault. Ang ekspresyon ni Morales ay nagpapahiwatig na nakarinig siya ng mas matatalinong argumento, ngunit hindi kamakailan, itinakda ang piyansa sa 100,000. Umalis ako bago matapos ang paglilitis. Nakita ko ang kailangan kong makita. Ang sandali na naintindihan ni Dindo na hindi siya makakalusot dito sa pamamagitan ng kanyang charm. Miyerkules ng hapon, nakuha ko ang tawag na inaasahan ko. Ang aking property attorney, si Marco Vivas, isang lalaki na humawak ng 3 nakaraang kaso ng pagpapaalis para sa aking mga mediation client. Victor, diretso ito. Ang bahay ay sa iyo. Walang dokumentasyon na naglilipat ng anumang mga karapatan at ngayon mayroong restraining order na pumipigil sa kanila na bumalik. Maaari tayong mag-file para sa agarang pagpapaalis. Dahil sa konteksto ng domestic violence, walang hukom ang magpapahintulot sa iyo na maghintay ng karaniwang 30 araw. Gaano kabilis? Emergency hearing. Marahil Biyernes, magkakaroon ka ng pag-aari sa susunod na linggo. Huminto siya. Malamang na susubukan nilang mag-claim ng mga tenant rights. Makikipagtalo sila na mayroon silang 90 araw. Isang bagay na ganoon. Hindi gagana. Sila ay unlawful occupants na gumawa ng mga violent crimes sa iyong ari-arian. Gawin mo. Nang gabing iyon, naghanda ako ng hapunan para kina Katya at Olivia. Spaghetti. Walang marangya, ngunit si Olivia ay kumain ng 3 serving.
Si Katya ay pumulot sa kanyang pagkain, ang kanyang mukha ay gumagaling, ngunit ang kanyang mga mata ay haunted pa rin. Papa. Ibinaba niya ang kanyang fork. Ano ang mangyayari ngayon sa bahay? Ibig sabihin, iyon ang bahay mo. Binili ko iyan para sa iyo. Kapag sina Dindo at Gregoria ay legal na pinagbawalan, papalitan namin ang mga lock at maaari kang bumalik kung gusto mo. Hindi ko alam kung kaya ko. Lahat ng alaala. Pagkatapos ay gagawa tayo ng mga bago, mas mahusay, o ibebenta natin ito at bibili ng iba pa. Iyan ang pagpipilian mo, hindi sa kanila. Tumingin si Olivia mula sa kanyang spaghetti. Maaari ko bang pintura ang kwarto ko ng lila? Ngumiti ako. Kapag bumalik tayo, maaari mo itong pintura ng anumang kulay na gusto mo. Nang maglaon, pagkatapos nilang matulog, nakatanggap ako ng email mula sa isang contact sa Oregon Department of Revenue. Professional courtesy, isang mediator sa isa pa, ngunit malinaw ang mensahe. Ang BIR ay formal na nagbukas ng isang investigasyon sa mga tax returns ni Dindo Marshall. Tinatayang hindi na ulat nakita, forfeit 300,000 sa loob ng 2 taon. Binigyan ko sila ng mga screenshot ng commission statement ni Dindo na natagpuan sa aking camera footage niya na nag-iwan ng paperwork sa kitchen counter. Careless, sloppy, typical. Ang tax fraud sa antas na yon ay isang federal crime. 3 hanggang 5 taon posibleng. Bagamat ang mga first-time offender ay kadalasang nakakakuha ng probation, ngunit sisirain nito ang kanyang insurance license, tatapusin ang kanyang karera, gagawin siyang unemployable sa anumang financial services field. Ipinasa ko ang email kay Sarah na may isang linya. Huli dumating ang Pasko ngayong taon. Sumagot siya sa loob ng ilang minuto. Nakatatakot ka kapag ikaw ay methodical. Paalalahanan mo ako na huwag kang kalabanin kailanman. Naisip ko si Dindo, malamang ay nakaupo sa masikip na apartment ng kanyang kapatid. Sinusubukang alamin kung paano gumuho ang kanyang perpektong buhay. Sa loob ng 72 oras, sinusubukang maunawaan kung paano sistematikong sinira ng matanda na tinukso niya ang lahat ng kanyang itinayo sa mga kasinungalingan at karahasan. Ang mga kamera na hindi niya kailanman kinuwestiyon, ang bahay na hindi niya kailanman formal na pagmamay-ari, ang mga krimen na hindi niya kailanman nag-abalang itago ng maayos, ang mga buwis na inakala niyang matalino siyang umiiwas. Lahat ng ito ay nadokumento. Lahat ng ito ay ginawang sandata. Lahat ng ito ay ganap na legal. Tinawag ako ni Dindo na matanda na parang isang insulto, na parang ang edad ay nangangahulugang kahinaan, na parang ang karanasan ay walang kabuluhan. Natututo siya ng iba. Ang eviction hearing ay naka-schedule para sa Enero 8, 2 linggo pagkatapos ng Pasko. 2 linggo para kay Dindo na mag-alala, magpanik, gumawa ng lalong desperadong tawag sa mga abogado na lahat ay nagsabi sa kanya ng parehong bagay. Wala siyang kaso. Dumating ako sa courthouse ng maaga kasama si Marco Vivas, ang aking property attorney. Nagdala siya ng isang leather briefcase na malamang ay mas mabigat kaysa sa konsensya ni Gregoria. Sa loob, ang bawat receipt, bawat bank transfer, bawat utility bill mula sa nakalipas na 5 taon. Ang dokumentasyon ay palaging ang aking lakas bilang isang mediator. Nagsisinungaling ang mga tao, hindi ang papel. Dumating si Dindo 10 minuto ng huli kasama si Esteban Panganiban, mukhang tumanda ng 1 dekada. Ang kanyang kapatid ay sumunod sa likod. Ang mukha ay masikip sa ekspresyon ng isang tao na napagtanto lang na ang kanyang pagiging mapagbigay ay ginawang sandata laban sa kanya. Si Gregoria ay wala doon, matalino sa bahagi ng kanyang abogado. Hiwalay na mga nasasakdal, hiwalay na pananagutan. Si Hukom Carolina Fernandez ang nangulo. Nagpakita na ako sa harap niya ng 2 beses sa mga mediation, minsan para sa isang business partnership dissolution, minsan para sa isang pagtatalo sa mana. Mayroon siyang reputasyon sa pagputol sa walang kapararakan na parang laser sa butter. Nagbukas si Panganiban sa inaasahang argumento. Kagalang-galang na hukom, ang aking client ay nanirahan sa ari-arian sa loob ng kamataon. Gumawa siya ng malalaking pagpapabuti sa bahay, namuhunan ng kanyang sariling pera at paggawa. Mayroon siyang lehitimong inaasahan ng patuloy na paninirahan. Ang pagpapaalis sa kanya ng may minimal na paunawa,
lalo na dahil sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Ginoong Panganiban, ang boses ni Hukom Fernandez ay maaaring magpalamig ng nitrogen. Ang iyong client ay kasalukuyang nasa ilalim ng mga criminal charge para sa pag-atake sa kanyang asawa sa ari-arian na iyon. Mayroong restraining order na pumipigil sa kanya na lumapit sa loob ng 500 feet. Seryoso ka bang nakikipagtalo na may karapatan siyang manirahan sa isang lugar na legal siyang pinagbawalan na lapitan? Namula ang mukha ni Panganiban. Ang restraining order ay hiwalay na usapin. Nagproprotesta kami. Ang restraining order ay ipinagkaloob at aktibo. Motion to dismiss, tinanggihan, bago mo pa man gawin iyan. Lumingon siya kay Marco. Ginoong Vivas, ipinapalagay ko na meron kang dokumentasyon ng pagmamay-ari. Tumayo si Marco, makinis na parang sutla. Oo, kagalang-galang na hukom. Ang ari-arian sa 847 Maple Street ay binili ni Victor Hilario noong Enero 15, 2020 para sa 18,700,000, bayad na cash. Ang titulo ay nananatili sa pangalan ni Ginoong Hilario. Walang lease agreement, walang rental contract, walang paglipat ng deed. Si Ginoong Marshall at ang kanyang ina ay nanirahan doon bilang mga panauhin ni Ginoong Hilario. Mga panauhin na labis na umabuso sa kanilang karapatan, bulong ni Hukom Fernandez, sinusuri ang mga dokumento. Sinubukan ni Panganiban ulit. Kagalang-galang na hukom, ang aking client ay gumawa ng malalaking pagpapabuti sa ari-arian. Mayroon kaming mga receipt na umaabot sa 660,000 para sa mga pagsasaayos ng kusina, mga bagong appliance, landscaping. Maaari ba akong tumugon kagalang-galang na hukom? Tumayo ako at tumango si Fernandez. Naglakad ako patungo sa bench at inilagay ang aking folder sa harap niya. Kagalang-galang na hukom, meron akong kumpletong financial records para sa ari-arian. Presyo ng pagbili, 18,700,000. Miba taon ng mga utilities, 2,090,000. Bagong bubong noong 2022, 1,210,000. Pagpapalit ng heating system noong 2023, 470,000. Mga buwis sa ari-arian insurance, maintenance, kabuang pamumuhunan, 2,640,000. Lumingon ako upang tumingin kay Dindo. Ang kanyang mukha ay naging mula sa pula patungo sa puti, na parang nanonood ng paglubog ng araw ng pabalik. Ginugol ni Ginoong Marshall ang 660,000 sa pagsasaayos ng kusina na hindi ko pinahintulutan. Kung pinag-uusapan natin ang mga pamumuhunan, kagalang-galang na hukom, naniniwala ako na ang akin ay mas malaki kaysa sa kanya. Ngumiti ako ng bahagya. At kung nagkiklaim siya ng pagmamayari batay sa mga pagpapabuti, kung gayon lohikal na maaari kong hingin na ibalik niya ang ari-arian sa orihinal nitong kondisyon. Mayroon akong mga litrato mula 2020. Maaari naming alisin ang kanyang mga upgrade sa kusina ng buo. Ang mga labi ni Hukom Fernandez ay kumibot. Sinusubukan niyang huwag ngumiti. Ang mga kamay ni Dindo ay nanginginig sa defense table. Nakita ko ang kanyang panga na humihigpit, lumuluwag. Ang matematika ay sumisira sa kanya sa real time. 660,000 laban sa 640,000.